Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong mabuting balitang pinagnilayan ngayon at pagninilayan ngayon, narinig natin ngayon, na mula pa rin sa dakilang talumpati ng ating Panginoong Hesus ukol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, mula sa ika-6 pa rin kabanata ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakita natin kung paano sa kabila ng kanyang pagsasabing siya ang tinapay ng buhay ay may mga nag-alinlangan. No, paano ba mangyayari ito? Marahil palibhasa sinabi nila ay kasama lang natin yan. Paano niyang biglang sasabihin na siya ang tinapay ng buhay? No? At syempre nandyan din yung kalimitan na kakapusan na hindi makatalon kumbaga sa pag-unawa. Kasi may mga bagay na sa mundo na masasabi nating mababaw, literal, no? At meron din namang mga bagay na pahiwatig, no? Sasabihin na natin. Sa salitang technical, yung alegoria, no? Na ang ibig sabihin ay, hindi maibig sabihin na yung talagang yung nagiging tinapay, nagiging malapit na akong magsabi ng brand name ng tinapay o nagiging pandesal ito, kundi siya ay nagiging tunay na pagkain, no? Sa isang mahiwagang paraan, si Jesus, no? Kaya magandang tingnan natin kung paano natin sinasampalatayanan ang presensya ni Jesus na tunay na nasa banal na Eucharistia. Pero hindi lang sa Eucharistia naroon si Jesus. Si Jesus ay nasa ating kapwa din, no? Bagamat sa ibang paraan, pero sa tunay din paraan na ang ibig sabihin, kung anong gawin natin sa ating kapwa, ginawa na din natin sa ating Panginoon. Lalo na sa mga dukha, mga kawawa at sawi. No? Kaya kung talagang tayo ay mga deboto ng Eucharistia, sana deboto din tayo ng pagtatanggol sa dignidad o dangal nating mga tao. Lalo tigit sa mga issue ng mga child trafficking o human trafficking o di kaya sa issue ng paglabag sa mga karapatang pantao, mga hindi makatarungang pagtrato sa mga nasa piitan, sa mga pasyente, no? Sa diskriminasyon, no? Kaya sana nandiyan yung ating paggalang sa kapwa-tao bilang epekto, daloy, dulot ng ating paggalang at pagsamba kay Jesus sa kasantu-santusang sakramento sa altar. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.